Magandang umaga po mga kamanggagawa sa iglesia. Narito po ang isang paksang ating pag-aaralan. At bago po natin ito pag-aralan mga kapatid, basahin muna po natin ang Lucas 6:27 hanggang 38 sapagkat doon lamang po iikot ang ating pag-aaral. Ang pamagat po, makadiyos na prinsipyo ng pagsasauli. Sukat ng biyaya, sukat ng pagpapala. Kung itatranslate po sa English ito, the divine law or the divine principle of return. Ang main verse po natin ay ang Lucas 6:38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kandungan. Tandaan po natin yon, ibibigay nila sa inyong kandungan. Mamaya po pag-aaralan po natin yon, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. Yung talata pong ito ay popular pong ginagamit ng mga nagtuturo, lalo na po sa panahon ng financial campaign. Tungkol po ito sa inire-relate nila sa pag-aabuloy, na pag daw nag-abuloy ka ng malaki, ang ibabalik din sa iyo ng Diyos ay mas malaki. So, sinasabi, pag naghasik ka ng marami, aani ka ng mas marami pang material. Ibig sabihin, patuloy kang yayaman kung ikaw ay nagbibigay. So, yun po yung kanilang pakahulugan. So, ito nga ba ay tama? Sa unang katanungan, ano ang makadiyos na prinsipyo ng pagsasauli? Basahin po natin ang Lucas 6:38, letter A. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ito po yung prinsipyo ng pagsasauli. Kung nagbigay ka, bibigyan ka rin. Ibig sabihin, ibabalik din sa'yo. So, ito po yung sinasabing makadiyos na prinsipyo ng pagsasauli. Yung utos na magbigay at yung utos na ito may pangako, bibigyan ka rin. So, sabi nga, isasauli din sa iyo. So, kung ating kukuhanin yung terminong magbigay kayo sa katumbas na salita sa wikang Griego, sa Strong's Exhaustive Concordance, ang bilang ay G1325 ng termino sa Greek ay didomi. Didomi. Ang salita dito ay nasa anyong present imperative na nangangahulugang ito na isang patuloy na pamumuhay o ibig sabihin lifestyle. Hindi po ibig sabihin minsan ka lamang magbigay ibabalik agad, ibibigay ka agad sa'yo. Ang ibig sabihin to mga kapatid, ito yung isang patuloy na pamumuhay na ginagawa ng isang tao. Ibig sabihin, ibinubuhay na yung pagbibigay. Nasa kanya ng buhay, nasa kanya ng sistema ng kanyang buhay yung sinasabing pagbibigay. At yung pangako naman, kayo'y bibigyan, na ang ibig sabihin, may garantiya ang Diyos na ito'y ibabalik din sa iyo. Ibig sabihin, nagtitiwala ka na ang Diyos ang ating tagapagtustos. God will provide. Ito po yung ibig sabihin ng Jehovah Jireh. God will provide. Ngayon, kung paano naman susukatin yung ibabalik sa iyo, yung pangako, sa prinsipyong ito, ang sabi, basahin po natin yung ikalawang bahagi ng talata ng 6:38, isang mabuting sukat, pinapalo, niyanig at umaapaw na ibubuhos sa inyong kandungan. Ibang salin po yon. Yung binasa po natin kanina, takal na mabuti, pikpik, liglig at umaapaw ang ibibigay nila sa inyong kandungan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung panukat ng pangako, yung ibabalik sa iyo, talagang ang mabuting sukat, good measure.
Kung may nagpaliwanag dito, yun yung kinuha ko, ito raw ay ang nakikita na ito po ang ginamit ng ating Panginoong Hesus, yung eksena sa palengke ng mga Hudyo. Na pag namimili ka ng trigo, namimili ka ng bigas, yung takalan talagang pinapalo, niyayanig, pine-press down. Para ano yun? Para yung mga, kung may mga spaces man sa loob, yung mga air pocket, mawala. Ibig sabihin talagang sinisiksik. Ganon yung sinasabing pagtakal o panukat na gagawin. At bukod doon, puno na ang siksik na yung takalan, punong-puno na, umaapaw pa. Puno na, umaapaw pa sa ibabaw. So, ibig sabihin, talagang may dagdag pa. Ibubuhos sa inyong kandungan. Ibig sabihin, yung mga tao na tumatakal, ibubuhos sa inyong kandungan, ibibigay sa inyo. Yun ang ibig sabihin. So, talagang ang sukatan ng pangako, kung gaano ang yung ibinigay, dun susukatin din yon at umaapaw pa, mga kapatid. At yung ikatlong bahagi, ang sabi doon mga kapatid, sapagkat sa panukat na iyong isukat ay doon kayong muling susukatin. So, kung gaano yung ipinagkaloob mo, yun din ang ibabalik sa iyo. Yun din ang ibibigay sa iyo. At ang sabi nga kanina, umaapaw pa. Yun yung sinasabi naman sa Ingles na law of reciprocity o yung batas ng pagtutumbas. Ang uri at laki ng takalan na ginagamit mo sa iyong kapwa ang gagamitin ng Diyos sa iyo. So ito po yung prinsipyo ng pagsasauli na tinuturo ng Lucas 6:38. Kung ikaw ay magbibigay, ibibigyan ka rin. Umaapaw pa. Ano ang mas malalim na kahulugan ng prinsipyo ng pagsasauli na binabanggit sa talatang Lucas 6:38? Para maintindihan natin ito, sabi ko nga kanina, ang pagpapaliwanag ito pag nagbigay ka ng salapi ng malaki sa iglesia, nag-abuli ka ng malaki, ini-expect ng tao, mas bibigyan din, isosoli din yun ng Diyos na mas malaki pa. Ibig sabihin, yayaman ka sa material na bagay na sobra pa sa ibinigay mo. So para maunawaan natin ito, basahin natin yung mga naunang talata before na banggitin yung 6:38. Basahin natin muna, simulan natin sa 27:28. Ito po ay tungkol sa pag-ibig sa mga kaaway, paggawa ng mabuti sa mga napupuot, at pagpapala sa mga sumusumpa. So, yung mga talatang ito, ang focus dito sa simula pa lamang ng mga talata, ito'y tungkol sa relasyon mo sa tao na ginagawa mo. Kung paano ka nakikitungo, yung tungkol sa kung paano mo iniibig at minamahal, kung paano mo dapat mahalin, kung paano mo dapat kaawaan, kung paano mo dapat tulungan ang iyong kapwa. Yun yung focus ng talata. At ituloy natin ang pagbasa sa 6:32 at 34. Ito naman yung dito naman kino-question ng ating Panginoon yung ugali ng tao na nagbibigay ka lamang sa mga taong inaasahan mong makapagbibigay din sa iyo. Kino-question niya yun. Hindi dapat ganoon na kaya mo lamang tutulungan ng isang tao dahil alam mo na may kakayahan din ang taong yon na tulungan ka. Kung walang kakayanan, hindi mo tutulungan, hindi mo mamahalin, hindi mo iibigin. So, yun yung sinasabi sa psychology, sabi rito yung transactional behavior na tumutukoy sa paraan ng pakikipag-ugnayan kung saan tinuturing ng isang tao ang kanyang relasyon na parang isang negosyo o palitan ng produkto. Parang ang thinking mo, ang saloobin mo, kung bakit mo tutulungan yung tao, parang sinasabi mo sa iyo sarili na ibibigay ko sa iyo ito kung ibibigay mo sa akin iyan. So parang
ganun yung sinasabi nga, unwritten rule, unwritten law na nasa isip mo, kaya mo tinutulungan yung tao. So, ibig sabihin nga, kaya mo lamang siya tinutulungan dahil alam mong may kayanan din siyang tumulong sa iyo at magbigay sa iyo. So, kino-question ng Panginoon, hindi dapat ganon. Ituloy natin ang pagbasa sa 35. Dito naman mga kapatid, ang sabi rito, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at gawan nyo sila ng mabuti at mangagpahiram kayo na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. Dito po, una, yung ibig sabihin ng kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa. Kung babasahin natin ito sa English, lalo na sa NIV version, ang salin po rito, without expecting to get anything back, na walang inaasahang kapalit. Umibig kayo sa tao, tumulong kayo sa mga tao, gawan mo sila ng mabuti na walang inaasahang kapalit. Dito sa talatang ito, sinisira na yung idea na ng pagtuturo na sinasabing magbigay kayo para yumamang ka pa o ibalik pa ng Diyos. Kasi yun ang paliwanag doon eh. Ang isipin mo pag nagbigay ka, makakatanggap ka rin. Dito, sinisira yung pagpapaliwanag na yun. Ang sinasabi rito, magbigay ng walang inaasahang kapalit. Malinaw po yun mga kapatid. Sa San Lucas 6:37 naman, ang tema naman ng mga talatang ito ay tungkol sa pakikipagkapwa-tao din na pag-ibig, pagbibigay, yung awa, yung paggawa ng mabuti, yung habag, yung hindi paghatol sa iyong kapwa, yung pagpapatawad sa iyong kapwa. Ito po yung tema naman ng pagpapaliwanag ng mga talatang ito. Kaya nga kung ating mapapansin, walang nabanggit na salapi, walang nabanggit na pera sa mga naunang sita, sa mga naunang talata. Ang tanging binabanggit, yung paraan ng pakikitungo sa tao, lalo na sa mga kaaway, yung ipagkaloob mo, yung pag-ibig mo, pagbibigay mo sa kanila, yung pagpapala mo sa kanila, yung habag, yung awa, yung pagpapatawad, at kailanman huwag mong hahatulan yung mga tao. So, ibig sabihin, yung paggawa ng mabuti sa iyong kapwa. At saka binanggit yung talatang 38. So, ano naging konklusyon sa lahat ng mga pag-uugali na nabanggit? Doon po binanggit yung 38. Mangagbigay kayo at kayo'y bibigyan. Takal na mabuti, pikpik, liglid, umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kadungan, sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukatin. So ano ang tinutukoy na ibibigay mo sa iyong kapwa? Yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung pagtulong, yung paggawa ng mabuti, yung kahabagan, yung pagpapatawad. Hindi mo sila kailanman hahatulan. Na anong sabi? Kung ibibigay mo ito sa mga tao, kayo rin ay bibigyan. Ibig sabihin, babalik din nila ito sa iyo. Kasi kung ating mapapansin, ibibigay nila sa inyong kadungan. Hindi direktang ang Diyos ang magbibigay. Kung hindi, yung mga taong ginawan mo ng kabutihan. Yung pag-ibig na ibinubuhay mo at ipinagkakaloob mo sa mga taong ito, itong mga taong ito, ibabalik din nila sa iyo na nagbigay yung pag-ibig at pagmamahal na ipinagkaloob mo sa kanila. So, yun yung ibig sabihin ng banal na prinsipyo ng pagsasauli. Kung ipinagkaloob mo ang pag-ibig sa mga tao, darating ang araw, ibibigay din nila ang pag-ibig at pagmamahal. At ito naman ay
hindi yun naman talaga yung priority mo na ibigay nila muli ito sa'yo. Sabi nga kanina na walang inaasahang kapalit. Basta ang utos na ganap mo, kung hindi man sila umibig, di man sila nagbigay na o naggumawa ng mabuti, wala na sa iyo yun. Basta ang sinasabi rito, darating ang araw, yung paggawa mo ng mabuti, aanihin mo rin. Tiyak, gagawin ka rin ng mabuti. So, yun ang kahulugan ng divine law of return. Ano ang tagubilin sa ating lahat na naglilingkod sa Diyos? Sabi nga kanina, inaalis natin yung paliwanag na ito'y tungkol sa pera, sa lapi. Pero pwede mo rin gawin yun sapagat bahagi ng pagtulong yung pagbibigay ng salapi. Pero ang sinasabi natin, hindi yun yung direktang kahulugan ng talatang 6:38. Ito po yung tungkol sa pag-uugali, pakikitungo, pakikipagrelasyon, mabuting ugaling ipinapakita sa lahat ng mga tao. So ano ang tagubilin? At kung anong ibig nyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. So syempre, ang gusto mo, ang gawin sa iyo ng mga tao, mabuti rin. So yun ang gawin mo sa mga tao at sigurado, ibabalik sa iyo yun. Kaya nga ang note, hindi itinuturo ng pagtatanim ng binhi para yumaman o para piliin ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. Ang itinuturo niya ay pagbibigay ng pag-ibig, kapatawaran, awa at malasakit. Hindi para kumita, kundi bilang bunga ng pusong sumusunod sa Diyos. Ang asal ng kapwa sa iyo ay salamin lamang ng sarili mong pakikitungo sa kanila. Kung ano ang itinanim, siya ring aanihin. Sa madaling salita, ang ugali mo ang nagdidikta ng reaksyon ng mundong ginagalawan mo. Kung anong uri ng pamumuhay ang inihahasik mo sa iyong kapwa-tao, gayon din ang ibabalik sa iyo ng mga taong ito, sapagkat ito yung normal na reaksyon ng isang taong may normal na pag-uugali at pag-iisip. Kaya nga, ito po yung the divine law, principle of return. Maka-Diyos na prinsipyo ng pagsasauli, yung sukat ng biyaya, yung biyayang ibinigay mo sa mga tao, ay siya ring sukat ng pagpapala na darating sa iyong buhay. Ang aralin po, nawa ay nawa-nawaan natin, ipagpala po sa atin magmulang po ngayon at magpakailanman. At sinasuggest ko po sa lahat ng mga manggagawa, bago po tayo sumugo, balikan po natin ang FB Live sa UG, sa ating sa mga page o FB page group ng mga ministro sa Facebook. Salamat po.